Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating ika-1114 na araw ng ating Everyday God Devotion. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa inyong mga lugar ngayon. Nais kong bigyan daan ang ating debosyon ngayong umaga na makikita sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 13 verse 1. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Ang bahagi ng talatang ito ng mga taga-Roma chapter 13 ay panahon ng pag-iiral ng batas panglipunan sa Roma, na binibigyan diin sa talatang ito na isinulat ni Apostol Pablo para sa lahat ng tao, ang pagpapasakop. Ang salitang pagpapasakop o submit ay hango sa orihinal na salita ng mga Grego. Hupo, sa salitang Tagalog ay pagpapasailalim, pagsunod sa mataas na kapangyarihan na mula sa Diyos. Binanggit ni Apostol Pablo, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ano nga bang ibig sabihin ng pagpapasakop or submit na sinasabi ni Pablo? Submit meaning is to accept or yield to a superior force or to the authority or will of another person. Ang pamahalaang itinatag ng Diyos ay dapat na sundin ng lahat ng tao at magpasakop para dito. Sinabi ni Pablo sa verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at sila'y paparusahan. Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang mga pinuno ng bayan upang mapairal ang bawat batas, at sila ang mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya't kung ang isang tao na hindi nagpapasakop sa pamahalaan at batas, sila ay ibinibilang na mga rebelde at papatawan ng parusa. Hindi tayo dapat na magreklamo kung sa lahat ng ating ginagamit sa pang-araw-araw ay may kaakibat na binabayaran sa gobyerno. Ito ay tinatawag na buwis. Dahil ito ay batas na umiiral upang pasakop sa pamahalaan. Kung di magkagayon, tayo'y ibinibilang na kaaway ng lipunan sa di pagbibigay ng kaukulang binabayaran. Tandaan natin, ito ang prinsipyong itinuturo ng Panginoon upang magkaroon ng kaayusan ang lahat ng bagay. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat natakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ng mabuti at pararangalan ka nila. Anong aral ang iniiwan sa atin ng mensahe ng Panginoon ngayon? Number 1, igalang ang pamahalaan dahil ito ay itinatag ng Diyos. Number 2, pahalagahan ang mga pinuno dahil sila ay may lingkod ng Diyos. Number 3, magbayad ng nararapat sa pamahalaan dahil ito ang kalooban ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa Everyday God Devotion. God bless you all.